Good morning everyone. Welcome sa ating channel, Pico Channel. So ngayong araw na to, hindi tayo mag-usap tungkol sa mga dalagaling natin dito sa Saudi Arabia. Ngayon is may i-share ako sa inyo na isang bagong kaalaman. So ito yung pagdi-deploy ng Windows Server 2022 sa Dell PowerEdge T550 machine. So ipapakita ko sa inyo yung actual na machine at saka may na-encounter din akong mga errors before sa installation. Si-share ko din sa inyo yun, and yung actual na setup mismo ng settings ng configuration sa loob ng Dell machine. So yun, bagong kaalaman, si-share ko lang sa ito, and let's go sa video natin. So ito yung Dell PowerEdge T550. Yan, tower server siya type. So yung iba meron kasing Dell PowerEdge na blade server. Yan naman yung nilalagay doon sa mga rack, nakabit sa mga rack. Ito ginagamit lang to, ginagamit to sa sa industry. Pwede rin to sa industry, pero dito ngayon di-deployan natin ng Windows Server 2022 for educational purposes only. So ayan, so meron siyang, ito yung harap, pero actually meron pa tong cover. Ayan, may cover pa yan, tapos may susi. So sa harap makikita nyo may dalawang hindi na yung mechanical drive to, na to siya, SSD, SATA SSD. So pwede ring request niyo sa supplier yung mechanical, pero much better tong SATA ngayon. So kung may much better pa na dapat gamitin na storage para sa server, i-comment nyo lang sa video na to. So ito yung harap. Ayan, may dalawang USB, tapos yung pangalan, tapos andito yung serial na tag nya. Ayan, serial number nya, power on button, tapos sa CD-ROM drive. Yan, ito bali 8 slot para sa hard drive. Ayan. Ang likod niya is, pakita ko yung likod niya, isa rito. Ayan, ang likod niya ng Dell T550 is meron siyang tatlo, isa sa iDRAC, tapos dalawa yung sa network, tapos dalawa sa USB, tapos isang VGA port para sa monitoring, tapos meron din siyang isa lang ang actually dalawa siya na slot para sa power supply, pero yan isa lang. So yan, actually nag-install na tayo ng isa, pero mamaya yan, nag-install na yung isang OS. Yan, Windows Server 2022. Pero mamaya, i-share ko mamaya yung full video setup ng configuration bago ma-deploy, kasi hindi basta-bastang ma-deployan ng OS kung hindi nyo masisit sa BIOS nya or sa yung controller nya. So bago tayo mag-deploy, ginawa muna ako ng isang bootable Windows Server 2022 nasa USB. Ito lang yung ginamit ko. So yan, sa pag-deploy ng OS ng OS server, hindi kailangan nakakabit sa internet. So pwede nyong i-deploy kahit na i-install kahit na hindi kayo nakakabit sa internet. So yun, check natin mamaya yung setup at saka configuration. Okay, start from boot up hanggang sa finish ng installation, sa complete installation. So, nakita natin yung physical na mismo na machine, yung sa Dell T550, PowerEdge T550, yung physical appearance nya, yung hard drive, yung front view, back view, ayan.
So isang na-encounter ko na error is yung pag-boot up ko ng machine kanina is nag-stuck up lang siya sa loading BIOS drivers. Nag-stuck lang siya doon. So yung ginawa ko lang doon is tinurn off ko, tapos tinanggal ko lang lahat yung mga connections, USB tsaka sa monitor, lahat ng mga connections sa machine. Tapos tinanggal ko lang yung BIOS battery sa loob. Hinayaan ko lang na mga 5 minutes or mga, siguro pwede na yung mga 2 to 3 minutes. Hinayaan ko, tapos binalik ko lang yung battery BIOS battery, and then tinurn on ko ulit, kinabit ko ulit, tapos tinurn on ko ulit. Ayun, lumabas na yung mga drivers, tsaka ito nag-install na siya. So tingnan natin mamaya yung full video ng na configuration sa machine bago natin i-deploy yung Windows OS. So ayan, nakasaksak na yung bootable na USB na may laman na Windows Server 2022. Tsaka ito yung pang-apat na server na installahan natin, deployan natin ng Windows Server. May nakalagay dyan sa monitor, easy input, initializing and verifying system security. Bali ito, bago pa lang, talagang walang laman to, bago, fresh na fresh. So yan. So meron siyang mga indicator, nakasaksak na rin sa likod ng mga cables, wires, at saka yun dito sa itong monitor. Yan, nakaandar na. Nakaandar na yung system. Tayo na lang natin mag-boot up. So yan, naglo-load na siya BIOS, tapos nag-ano na rin yung may power na rin. Select lang natin itong F10. Ayan, Entering Life Cycle Controller. Siset up muna natin yung RAID mode, kasi yung yung storage niya, yung SATA na 1.9 tera, dalawa to, isahin natin to lahat. So isa na rin tong isa sa mga way ko rin para ma-document yung paano i-install yung or deploy yung Windows Server operating system. Dali na lang natin yan. Medyo maingay yung server talaga mag-initialize. Ayan, dahil ito hindi natin nakakabit sa network, nito nakakabit sa network. So next nyo lang to yung setup overview. Ito yung sa NIC, network interface card. Since hindi naman natin kinonect to sa live network, continuous lang natin to bagang settings niya. Pero pagka meron kayong mga live network, tapos pwede kayo maglagay ng static IP nito. Yan, sa IPv4, IPv6. Yan, naka DHCP lang. Diretso continuous lang natin to. Hintayin na lang natin matapos tong itong setup na to. So initial setup wizard 405 sa iDRAC network and credentials. Yan sa iDRAC.
Yun yung may iDRAC sa likod na port. So to sa iDRAC pwede nyo itong i-configure tong ng static IP para ma-remote access nyo to, yung sa way na pwede nyo remote access, tsaka malagyan nyo mga security. Ayan, tapos na. So unable to retrieve iDRAC DHCP IP kasi hindi natin nga nakalagay sa network. Click OK na lang yan. So walang nakalagay dito na IP address, IPv4 at saka 6 tsaka sa iDRAC IP. So click finish lang tayo. Ngayon kukonfigure natin yung RAID. Ayan. Tapos ito na yung lalabas. Ito yung PERC H755 SL. So ang lagay na lang natin ito Windows RAID type kasi Windows 2022 naman ang lagay natin. So click next lang tayo. Tapos RAID 0. Ayan. Tapos yung lahat ng setup andyan na. Ito yung protocol niya, SATA, SSD, bla bla bla. Tapos may nakalagay dito sa baba, select all, kasi dalawang 1 tera, tigwa 1 tera. So click nyo lang yan, mag-check yan, pwede ring isang gamitin nyo, nasa nyo na yan. Ito, so dalawang nang gagamitin ko. Tapos click next lang. Tapos lagyan ko lang dito ng pangalan. Pangalan ito. Ayan, nilagyan ko na ng virtual disk name. Tapos click next. Ayan, summary, click next lang. Ayan na. If the new configuration is applied, do you wish to continue? Yes lang. Ayan. So yun, gawa na tayo ng isang tapos next nito, unang step ito sa configure RAID. Dito naman tayo sa sa last, configure RAID and deploy an operating system. Nandito yung yung selection natin na yung na pwede tayong dito mag-click tayo dito sa configure RAID. Since tapos na tayong nag-configure nun, dito na tayo sa pangalawa, go direct to an OS deployment. Tapos click next. Ayan, create OS list. Ayan, dahil yung natin is UEFI, yung bootable tapos ito sa USB, tapos ito sa available operating system dahil Windows, ito Microsoft Windows Server 2022 yung ginamit natin. So pwede rin siya sa Red Hat, compatible to sa Red Hat, pero since ito lang yung required sa para sa educational purposes lang yung Windows Server, click next lang. Posing OS drivers, ayan na, hintay na lang tayo matapos ng so far itong pinakahuling yung una, pangalawa at itong pangahuling server, wala siyang problema sa installation ng OS. Pero yung pangatlo kanina, parang may problema siya sa memory. Kailangan ko lang itong i-report para pwedeng mapalitan yung memory. So yun, so far goods. Ayan, ilagay lang natin ito, manual installation. Ayan, so ito yung sinasabi kong front USB 1 UEFI. Ito yung USB ko, yan ito yun. Yan yung USB ko. So nasa front siya, front USB. Meron ding back USB yan, nasa likod, dalawa, pero ginamit natin yung sa back para sa mouse and keyboard. So yan, click next lang tayo. Ayan, tapos click yes, tapos finish lang tayo. Ayan, OS deployment operations is in progress, please wait.
After nyan, yan, magre-restart. Hintayin na lang natin saglit. Automatic yan, pupunta yan, maglo-load yan doon sa OS nya. Babalik na naman yung Windows niya sa ganyan na settings sa BIOS. So kikita yung information dyan ng PowerEdge T550, tapos F2, F10, F11, F12. Ayan, numerating boot option done. So hintayin na lang natin yung process. Ayan, loading files. Ayan yung Windows Server 2022. Iloload na niya yung OS. So ayan na, set up na lang natin tong Windows. Click install. Setup is starting. Yun. Dahil wala tayong product key muna sa ngayon, hihingin pa natin yung product key. So click muna natin to, I don't have a product key. So alam na ng mga yan, mga technicians or mga IT. So ito lang, intended lang to para sa mga baguhan ng dalaga, tsaka hindi alam kung paano mag-deploy. So ito, dahil Windows Server to, pag ginamit mo to, usually ginagamit to sa mga yung mga gamit ng PowerShell, magaling sa PowerShell. Pag parang desktop user, ito yung gagamitin natin. Ito naman ginagamit pang data center talaga, yung mga options niya automatic isasabay niya sa installation. Yan, pwede ko rin gamitin yung desktop experience na data center, but itong required lang sa amin is ito lang, para sa educational purposes lang, pag experiment yan. Tapos click next. Tapos accept mo lang to, terms and conditions, license terms, tapos install Microsoft Server Advanced. Ayan, paghatiin lang natin to sa dalawa. Ayan, ayan, lalabas na yan. So, apply, tapos to format, tapos okay, click mo lang yung next. Iloload na niya yan. Hihintay na lang natin matapos tong installation ng server. Yan ang
Ayan, tapos na yung installation. So, installing Microsoft Server Operating System, yan. Tapos na yung mag-copy, getting files, installing features, installing updates, finish up. So, magre-restart within 10 seconds. Yan, pagtapos ng restart nyan, wala na kayong gagawin. Hintay nyo yung magbuboot na lang yung machine. So, hintayin natin. So, current off na lang yung host or system. Yan, yan na. So, yan yung sakit nyo. Paring di pa. So, yan na. Assist. Yan yung pa kasi. Yan yung kanyang password. Yan na. Yan na. So ayan, tapos na. Ang gawin na lang nito is maglalagay na lang tayo ng password sa administrator at saka setup na lang ng mga services sa loob. So yun, tapos na yung installation natin ng Windows Server 2022 desktop experience standard. So sa Dell Optiplex, Dell PowerEdge T550. So yan, yun lang yung may share ko. Kung may mga tanong kayo, send nyo lang, at saka kung may mga recommendation kayo or mga additional knowledge na pwede kong gawin, ayan, comment lang kayo. And thank you so much sa mga sumusuporta sa channel ko. And sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Kung nagustuhan nyo itong video na to, like nyo na lang and share nyo na lang. Isa to sa mga documentation ko para next time pag nag-deploy ulit ng operating system sa mga servers is alam ko na anong gagawin. So yun, maraming salamat. And ito yung machine. Ayan, stable yung machine. Stable yung machine. Yung isa kanina, yung server 3, nagkaroon ng orange light dito, blink. So that means nag-error yung RAM niya, yung memory. Tapos ito, si-set up ko na lang. So ayan, salamat and yun, God bless sa ating lahat. Bye bye.